Biyaya po ang Panginoon, amen? Lalo sa City Disciples, grabe ang ginagawa po ng Diyos sa atin. And totoo na wala tayong kayang gawin kung hindi tayo niligtas ng Panginoon. Tayo ay mga broken people na pinagsama-sama ng Diyos at inayos niya ang mga buhay. That is why I think that is why very effective ang ginagawa nating ministry, not because of us, but because the Lord is good. Amen? So ngayon po, nasa week number 11 tayo ng ating series called Majesty. Sabihin mga sa katabi mo, Majesty. Sa mga gustong bumalik, kung meron kayong na-miss sa mga topics natin, ito naman po ay uploaded. Kung i-upload ni Julia, nag-upload ka mo ang kalanding ko. Juligarin niya si Julia. Okay, ina-upload naman po ito. And dahil medyo malayo na tayo, pero sa mga bago dito at sa mga kakarating lang, tayo po ay nag-run through again sa book of Matthew. Actually, I am very excited about this topic kasi grabe yung development hanggang next week. Naalala niyo po na nakaraan, sino po na nandito last week? Amen? Dito po kayo last week. Ang topic po natin is yung nandun sila sa Philippi. Nandun sila. And then, minaslay na dito sa harap. Mga pulis. Minaslay na dito sa harap. Ano nangyari? Nakaraan nasa Philippi sila Jesus. Tama po, last week, binasa natin in Matthew chapter 16. Si Peter. Okay, kasi ngayon, nandito na naman si Peter sa babasahin natin. Pero si Peter last week, nagkaroon siya ng confession about kung sino si Jesus. Kasi tinanong sila ni Jesus, who do you say that I am? Sino pa nakakaalala ng sinabi? Sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. At ngayon, mapapakita natin, nandito ulit si Peter, pero tingnan niyo, grabe yung contrast nung nangyari last week sa babasahin natin ngayon. So dito po tayo sa Matthew chapter 16, verses 21 hanggang 23. So buksan niyo lang po muna yung Bible niyo, mamaya-maya natin basahin. Kasi ang magiging topic po natin ngayon, ang pangalan po ng title ng topic natin is called The Cross Ahead. The Cross Ahead. So alam po natin, yung cross is very central sa paniniwala natin bilang mga Kristiyano. Yan po ay hindi simbolo, hindi lamang yung simbolo ng ginawa ng Panginoong Hesus, kundi yan ay simbolo ng suffering, ng pagpaparusa. And actually, bago po ito maging simbolo ng Christianism, ng ginagawa natin, kung bakit tayo nandito ngayong umaga, ito po ay simbolo ng parusa. In the Roman Empire, 2,000 years ago, pag sinabing cross and crucifixion, ito ay torture device. Equivalent sa panahon natin ngayon kapag mayroong binibitay, and through all the years, ganun po. And it is one of the most brutal ways to die. Actually, the cross is one of the most brutal ways to die. Kasi nung nakaraan na nanonood ako, kasi nakikita natin, hindi ba, na meron tayong mga nakikita na images ni Jesus na ginagawa ng mga tao na yung pako ay nandito. Tama po? Pero kung dito kasi pinako si Jesus, imposible kasi na pag-stay siya sa taas ng cross kasi mapupunit ang kamay natin. Mahina itong buto dito Sa totoo lang ako noon, may bali ako dito kasi nabali ko to nung sa lumang buhay ko na tumiklop yung kamay ko. Madali itong mapunit Kaya ang pinaka-logical na papakuan ay dito kasi meron ditong pagitan ng medyo dalawang buto sa gitna nun yun isasabit para kang nakasampay sa cross. Imagine that si Jesus nakasabit na ganon for hours, and bukod doon, even before that, actually I'm very excited sa pag-portray ng The Chosen sa crucifixion ni Jesus kasi sigurado this will touch our hearts. Madali kasi, alam mo yun, na nababasa natin, alam natin na pinako si Jesus, pero yung makita mo mismo and ma-realize mo na grabe ang pinagdaanan ng Panginoong Jesus para sa akin. One of the best portrayals nito in the past is the Passion of the Christ. Tama po? It has touched many lives. Lalo na nung kabataan ko, naalala ko pinapapanood. Bawal ako manood kasi bawal sa mga bata No. So, nag-film showing sila sa church namin, The Passion of the Christ.
Pero ako, medyo pasaway kasi ako, so naghahanap ako ng clips. Pinapanood ko siya and I was very touched. And it actually pushed me, nakita ko, ginawa to ni Jesus para sa akin. So that is the message ngayon. Kasi alam nyo, in Matthew chapter 16, sa babasahin po natin, it is the first time in Matthew na sinabi ni Jesus at ipinredict niya, he actually said to the disciples kung ano yung mangyayari sa kanya. And up to this point, alam natin na nakaraan na-reveal yung mga miracles ni Jesus. Marami siyang pinagaling. Di po ba, may mga pilay na nakalakad, mga bulag na nakakita, mga sinasapian ng demonyo nakalaya. And noong nakaraang linggo lamang, yung identity ni Jesus has been affirmed na hindi lamang ng mga disciples na in general, kundi yung 12 na naandoon that they confess that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Sa gitna ng Philippi, which yung idolatry is very rampant sa lugar na yon. Pero ngayon, okay, nakita natin kasi yung authority ni Jesus over sickness, over demons, over nature, and over sin. Kasi nagpapatawad si Jesus ng kasalanan. Pero ngayon, may in-reveal si Jesus sa mga disciples something na hindi nila in-expect. Something na kapag ka-close ka kay Jesus, hindi mo i-expect. Imagine, these disciples ni Jesus has been following Him. Sumusunod sila sa Kanya. Kahit saan pumunta si Jesus, nakikita nila kung gaano siya makapangyarihan. Alam nila na si Jesus ay anak ng Diyos. Na siya yung nakasulat in the Tanakh, in the Old Testament, na pinangako ng mga prophecies, pinangako ng Diyos na darating na magiging tagapagligtas ng bayan ng Israel. Pero meron silang na-miss na isang malaking bagay at ngayon yung sasabihin sa kanila ni Jesus. Okay? Basok po tayo sa ating verse. Hindi nila in-expect ang bagay na to. Matthew chapter 16, verses 21 hanggang 23. Okay? Tatlong verse lamang po ito, but this is very important para sa atin as disciples. Basahin po natin in ESV. From that time, Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised. Tingnan nyo, sobrang plain yung pagkakasabi po ni Jesus, hindi ba? Sinabi niya na, dadalhin ako sa Jerusalem, siya ay mahihirapan, suffer many things, under the elders ng bayan ng Israel and the chief priest, yung mga Pariseo. At siya ay mamamatay, pero sabi niya, on the third day, siya ay mabubuhay muli. Pero tingnan nyo, verse 22. And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, Lord. This shall never happen to you. Verse 23, But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a hindrance to me. For you are not setting your mind on the things of God, but on the things of men. Manalangin po tayo. Aming Ama, makapangyarihan sa lahat. O Diyos, maraming salamat po sa umaga nito. Panginoon, nilalagay namin ang tiwala namin sa iyo, O Diyos. Panginoon, may you reveal these things to us as you have revealed these things to me. Habang inaaral ko ito, Panginoon, and may your words be heard. May this message be understood by everyone na nandito sa lugar na ito, Panginoon. Hindi lamang pumasok sa aming mga tenga kung hindi tumanim sa kailaliman ng aming mga puso, Panginoon. So right now, Holy Spirit, I invite you to move with your power sa lugar na ito, na ang bawat isang nandito, Panginoon, ay mabago gamit ang iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, hihiramin ko muna po ang inyong mga tenga. Okay, kahit na, hayaan nyo lang muna magkagulo dyan yung mga bata. Kasi normal yan. Kahit in the New Testament Church, normal po yan. Hayaan nyo lang sila dyan. Pero hihiramin ko muna kayo saglit para po maunawaan natin lahat kung ano ang gustong sabihin ng Diyos dito. Una, number 1, pasok tayo agad sa ating mga points. The cross revealed. Kasi binasa natin kanina, balikan natin yung verse 21. From that time, Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed, and on the third day be raised. Very considerate si Jesus. Tama po?
Kasi alam niya, pagka nangyari itong mga bagay na to, sigurado masasaktan yung mga disciples. Tama? Kung ikaw meron kang isang leader na sinusundan mo with all your heart at alam mo na tinitingala mo siya at alam mo that he is powerful, alam mo anak siya ng Diyos, at alam mo kaya niyang gawin lahat, mahirap tanggapin to kapag nangyari to nang hindi mo alam. So si Jesus, he is being very considerate and he explained niya sa mga disciples kung anong mangyayari kasunod. Sa Matthew chapter 16 na po tayo, malapit na tayo sa crucifixion. Ang sabi niya, okay, pag kailangan kong pumunta sa Jerusalem, kailangan kong mag-suffer ng maraming bagay, pahihirapan siya, he will be tortured under the elders, the chief priests, and the scribes. Sino itong mga to? Ito yung mga bashers ni Jesus na nakaraan na pinag-uusapan pa natin. Yung mga Pariseo, yung mga Saduceo, yung mga Eskriba na against sa movement na ginagawa ni Jesus. Kasi maraming nangyayari. And Jesus is against their man-made traditions. Kaya yung mga very vocal pa si Jesus about sa kanila. Laging rumelabat si Jesus sa kanila. At itong mga to, wala silang masagot kay Jesus. Lagi silang talo. Wala silang maibato kay Jesus para siya ay matalo nila yung argumento ni Jesus. At ang pinakamalala doon is this because Jesus is claiming to be God. Sabi ng ibang mga religion na hindi daw kinlaim ni Jesus na Diyos siya, pero He didn't do it directly. Pero kung titingnan mong mabuti yung mga salita ni Jesus, He is claiming to be one. Katulad ng nakaraan po in our God of Miracles series, nung may pinagaling si Jesus na paralitiko na ibinaba galing sa bubong doon sa bahay. Ang sabi ni Jesus, di ba? Ang sabi niya, ang Diyos lang ang may karapatan na magpatawad. Tapos, nagpatawad siya. Ano ibig sabihin nun? He is claiming to be God. Kaya masyadong nanggigigil sa kanya, itong mga Pariseo, itong mga Saduceo na to, kasi hindi lang siya basta sikat, hindi lang basta kilala yung pangalan niya sa lugar. He is not just a great rabbi, a prophet, hindi lang siya a miracle worker. He is also claiming to be the Son of God, the Messiah na hinihintay ng bayan ng Israel. Kaya sigurado, up to this point, talagang nagpapatong na yung galit at gigil ng mga Pariseo kay Jesus. Okay, nakakasunod po kayo sa akin? And then, sabi ni Jesus, He must be killed. He must be killed. Kung gusto niyo pong i-highlight sa Bible ninyo yung salitang must, go on ahead. Kasi yan po yung keyword natin ngayong umaga, yung salitang must. Kasi ang sabi dyan, kailangan siyang patayin. He must be killed. At sinasabi niya ito very plainly sa mga disciples na kaharap niya. Pero ang sabi ni Jesus, and on the third day, be raised. Pero kung titignan natin yung conversation nila, parang hindi narinig ng mga disciples yung last part na sinabi ni Jesus. Parang tatapos lang doon sa, He must be killed. Tapos hindi na nila narinig yung mga kasunod na sinabi ni Jesus. Pero ang buong sinabi ni Jesus is, He must be killed and on the third day be raised. Pero kung titignan natin yung reaction nila, di ba? Parang si Gideon, pagka yung no ni Gideon, na ganun. Parang doon na lang natapos yung sinabi ni Jesus, hindi na narinig yung on the third day be raised. So ang gusto ko pong ipaunawa sa inyo is yung suffering na yung nangyari kay Jesus, ginawa sa kanya ng mga Pariseo, ng bayan ng Israel, ay hindi po yung aksidente. Okay? It is not accidental, it is necessary. Ito po ay isang necessity. Ibig sabihin, kailangan siyang mangyari. Yung cross, yung pagkamatay ni Jesus sa cross ay hindi failure ng kanyang mission. Hindi po yun pumalpak yung movement na sinimula ni Jesus, kung hindi, it is actually the fulfillment of the mission. Ito yung pagkumpleto ng mission ni Jesus na ginagawa niya sa mundong ito. At simula pa from eternity past, simula ng pagkalikha ng Diyos, isang katauhan na tayo bumagsak sa kasalanan, plano na ng Diyos na isakripisyo ang kanyang anak, ang Panginoong Jesus. Sinabi ito ng mga propeta in the Old Testament, you can look at it for yourself. Don't just take it from me. Okay? Look at it for yourself. Hanapin mo. Dahil marami kang makikita, hindi ka mauubusan. In-anticipate na ito ng banal na kasulatan ng Tanakh
ng Old Testament. At ang salvation, ang kaligtasan, nating mga makakasalanan, ito yung requirement para sa atin. Ito yung pinagkaiba po natin sa ibang mga relihiyon. And for the sake of it, I could not call ourselves a religion. Kasi ang religion, in the Bible, in the Old Testament, at ang religion sa panahon natin ngayon, magkaiba po ang definition. Pagka meron kang nabasang religion, actually, I think it has only written in the Bible 2 times. 2 beses lang nasulat ang salitang religion, at yung ginamit na word doon in the original Greek ay hindi katulad ng meron tayong religion ngayon. Ang definition ng religion sa panahon natin ngayon ay isang organized belief. Tama po? It is an organized belief by a group of people na pare-pareho sila ng paniniwala. Pero religion, ang definition, pag ginamit ito sa Bible, 2,000 years ago, sa pagkakasulat in the Bible, ang definition ng religion is simple. It is faith. Faith based on someone. Magkaiba. That is why I could not ever consider tayo na nandito as a religion, kasi lagi natin sinasabi that what we have is connection. Relationship with God. Okay? Amen po? Andiyan pa po kayo? Amen? At ang pinagkaiba natin, kasi may mga nagsasabi, nandun nakaraan na nakakatawa, kasi alam niyo po, meron tayong communicator school dito sa church na ito. Tinuturuan ko po yung mga, sa biyaya ng God, yung ating mga leaders na hermeneutics, the art of interpreting the Bible, na apologetics, the art of defense of the Bible, and ngayon nasa homiletics na kami, the art of preaching. So, noong nakaraan, pinag-assignment ko sa sila, tapos merong isang tanong doon sa assignment nila, nakalagay doon. Anong pinagkaiba natin? Yung tanong ay, lahat ba ng religion ay papunta sa Diyos? Kasi lahat ng religion, they are claiming that they all point to God. Tama? Enlightenment, all going to salvation, all going to God. Pero kung titingnan mo, sobrang iba ang Christianity, itong ating paniniwala, from other religions. Bakit? Bakit po magkaiba? Kasi, ang sagutin ko na sa inyo, and yung mga assignment nila, binasa ko very deep, napaka pinag-isipan nila, nakakatawa itong mga to. I commend ang team natin, sa totoo lang, sa biyaya ng Diyos, hindi dahil matatalino sila, though may matatalino talaga itong mga tao to, pero above intellect and above abilities, kasi sinuko nila yung kanilang buhay sa Diyos. Amen? So, anong pinagkaiba natin? Lahat ba ng religion ay papunta sa Diyos? Kasi yun yung sinasabi ng iba na okay lang, kahit nandiyan ka kasi sa Diyos din naman yan. Magkapatid din naman tayo Isa naman Jesus din naman yung sinasamba namin dito. Pareho naman tayo. O kaya, dito dahil sa religion namin, kailangan namin ng enlightenment, maging mabuting tao, basta wala ka na. Pareho lang naman. Yun ang sinasabi nila. Pero ano po ang pinagkaiba natin? It is because sa mga ibang relihiyon, ang kaligtasan ay nakabase sa pagiging mabuti ng isang tao. Bakit? Lagi nilang hinahabol is enlightenment. Lagi nilang hinahabol ay makatulong sa kapwa. Tama? Makatulong sa mga naghihirap. Doon sinabi niyo ni Jesus, pero hindi po yun ang daan papunta sa kaligtasan. Naalala ko nung bata ko, merong isa akong paboritong palabas, yung 100 Days to Heaven. Sino nakaabot pa nun? 100 Days to Heaven. Ang pangalan ng bida doon, Ana Madalastas. Ayan, yung pangalan niya. Tapos, pumunta siya sa langit, hindi siya pinapasok. Sabi, okay, bumalik ka sa lupa, kailangan mo ng 100 mabubuting gawa para makabalik ka, papasukin kita sa langit. So, binuhay siya ulit. Pero pagbalik niya, bata na siya. Gagawa siya ng 100 good deeds, papunta sa heaven. Diba? Imagine that. Kung gagawin sa atin ng Diyos, at ititingnan natin, ang pinagkaiba natin, sa atin kasi alam natin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. That is the difference of Christianity. Bakit? Ang Christianity lamang ang grupo sa mundong ito na merong tagapagligtas. Bakit? Kasi hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. We can try. Yes? Isang pinakamagandang example, okay, lalo kapag bagong taon, lahat tayo uso yung New Year's resolution. Tama? Pero if we're going to be honest, anong mga New Year's resolution nyo? Okay, yung taon na ito, magda-diet na ako.
Mag-gym na ako, magbabawas na ako ng pagsuscroll, gigising ako ng 5 a.m. kaming magkakaibigan, magja-jogging kami. Tatakbo kami, papuntang Biden, papuntang mga doon, paikot ng Magallanes, kay Titinga, pabalik ng Alfonso. May bagong buhay kaming lahat. Meron pang natupad, kahit isa. Kasi mula, pwedeng may sige, okay, excited kami, okay, dagdagan namin ito. Pero, after mga ilang linggo, after mga ilang buwan, may natutuloy ba? Kasi we can always try, we can try na maging mabait, maging mabuti. Pwede natin subukan na hindi magkasala, pero eventually, because of this broken nature, we always fall short. Kaya sabi ng Bible, we always fall short. And that is the beauty of Christianity. Alam niyo, kapag ka namatay tayo sa mundong ito, sabi ko nakalaan, lalo na natin kami sa Victorious, maigsi lang ang buhay sa mundong ito. Napakaigsi. Diba? Napanganak ka, ayan, tapos maglalaro ka doon sa likod, kasama ng mga bata, nagkakalat nila lahat ng mga laruan, tapos dating panahon, itong bata to, maging dancer na yan. Diba? Gusto ng tatay niya maging musikero siya, pero paano kung naging dancer siya? Tapos mag-aaral na yan, papasok sa school. Tama? Elementary, kinder muna, ano na si Missy? Kinder 2? Kinder 1? Tapos mag-elementary, yan, nakita ko yung graduation nila Haji. Diba? Congrats. Diba? Nag-ano sila. Yan sila. So, mag-elementary, tapos mag-high school, tapos mag-senior high, tapos magka-college ka, tapos pagkatapos mo ng college, maghahanap ka na ng trabaho para makatulong sa pamilya, di ba? Ang kulturang Pilipino, pinaaral ka para para ikaw mag-ahon sa kahirapan sa iyong pamilya. Tapos anong kasunod? Maghahanap ka ng may makikilala ka na pogi, crush mo na maganda, tapos magkikindatan kayo, tapos so magkakaroon ka ng relationship, magkakaroon ka ng asawa, tapos magpaplano kayo ng kasal. Diba? Kasi kakasal kayo, eventually, magkakaroon kayo ng mga sarili niyong anak, sila naman yung pag-aaralin niyo. Nasa ang stage na kayo ng buhay niyo, tapos lalaki din yung mga anak niyo, tapos marirealize mo, darating pa lang panahon, lalayo din sa'yo yung mga anak mo, kasi magkakaroon sila ng sarili ng pamilya. And then, ano nang kasunod? Walang makakatakas sa atin sa panahon na tayong lahat ay mawawala sa mundong ito. Tama po? Darating ang panahon, mawawala tayo sa mundong ito. At pag dumating ka sa panahon na namatay ka at nawala ka na sa mundong ito, at hindi natin yun alam, maaaring meron dito, hindi na umabot ng, hindi na nakagraduate, ay nawala na sa mundong ito. Merong mga nagtatrabaho na nawala sa mundong ito. Merong mga tumatanda na nawala sa mundong ito. Pero, pag dumating ang panahon na haharap ka sa Diyos, dalawa lamang ang pwedeng mangyari. It is either you will be judged. Ang tatanggapin mo ay, anong word dito? Teka lang po, nahanap ko yung word eh. Yung isa is grace. Okay? Dalawa lamang, it is grace. Ang pangalawa is it is justice. Tayo sa mundong ito, napaka gusto natin ng justice. Tama? Pag tumingin tayo ngayon sa social media, at nakita mo yung mga nagkikilos protesta sa bayan ng Maynila, di ba? Sa lungsod ng Maynila, makikita mo mga nagkikilos protesta, humihingi sila ng hustisya. Gusto natin mga tao yung hustisya eh. And justice is an attribute of God. Ito ay isa sa mga qualities ng Diyos, character ng Diyos. Pero dalawa lamang ang pwedeng humarap sa iyo pag nawala ka sa mundong ito. It is justice or it is... Hey Ella, your iPhone is sufficient charge. Unplugged it now. Base mo sa buhay mo, simula ng pagkabata mo. Do you agree with me that God is perfect? Amen? Alam natin, it is revealed in the Bible that He is omnipotent, He is all-powerful, He is omnipresent, and He is omniscient, He is all-knowing. Tama? So if God is perfect, then He could not coexist with something that is not perfect. Ibig sabihin, merong kasalanan. So base sa mga ginawa mo sa buong buhay mo, can you say na sa lahat ng ginawa mo ay tatanggapin ka ng Diyos pag pumasok ka sa langit? I will let you all think about it. Kasi paano pag halimbawa namatay ako at humarap ako sa Diyos at base sa lahat ng ginawa ko, tatanggap ako ng hustisya galing sa Diyos.
Gumawa ka ba ng kasalanan kahit isang beses sa buong buhay mo? Madalas nga tama? And that is the beauty of Christianity. Kasi itong sinasabi nito ni Jesus is that para hindi mo tanggapin yung parusa na dapat ay para sa iyo, siya yung sumalunod at sasalunod para sa iyo. Para pag humarap ka sa Diyos, it is not justice that you deserve, which is mercy. Ang mangyayari kasi dapat para sa iyo, kung hindi, yung grace yung tatanggapin mo kasi meron tayong tagapagligtas. Tama po? Kasi walang kahit isa sa atin ang kayang magligtas sa ating sarili maliban tayo ay magkaroon ng koneksyon sa Panginoong Jesus. That is the difference of Christianity with other religion. Kasi bakit? O sige, kapag ka nandito ka sa aming sekta, ligtas ka. Kapag ka nandito, kapag umalis ka dito, hindi ka naligtas. Tama? Ganun yung mga ibang religion. Kapag ka pinatay mo yung mga Kristiyano, ligtas ka. At bibigyan ka ng 72 virgins pagka namatay ka. And when you think about it, none of those things is achievable by human effort. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, we are saved by grace through faith so that no one could boast. Ginawa para sa atin ng Panginoong Jesus para wala sa atin ang mayabang. At yun yung path na pinapupuntahan itong usapan na to. Babalik tayo in Matthew chapter 16. Kasi kailangan na mamatay ang Panginoong Jesus para sa iyo. At namatay nga siya para sa atin. Yun yung plano ng Diyos. Pero yung mga disciples at this time, nagsastruggle sila na maunawaan ng mga isipan nila, ng mga common misunderstandings na meron sila, na kailangan mamatay si Jesus. Mahal namin si Jesus At alam namin makapangyarihan siya. Bakit hindi niya iligtas yung sarili niya? Sa mga Pariseo, di ba? Nakita ko na po yung video na nakaraan at sinend ko sa, i-send ko na lang sa GC para makita niya yung hindi na si Jesus napako sa cross kasi nung puhulihin siya ng mga Roman, lumipad na si Jesus na gano'n. Tapos, ako magtama kasi nakita ko na yung video, hinahanap ko talaga hinahanap ko lahat ng dumaan sa kanya. Kung ginawa yun ni Jesus, wala po tayong kaligtasan. And, tingnan niyo po, ang nasa isip ng mga disciples at this time ay isang hari na maghahari sa bayan ng Israel and would overthrow the Roman Empire, would overthrow their enemies, at i-restore ang bayan ng Israel in glory and will establish a visible power. Kaya hanggang ngayon maraming mga Israelita right now sa bayan ng Israel ang hindi naniniwala kay Jesus kasi naghihintay pa rin sila ng Messiah na magtatayo ng physical na kingdom at magtatatalo sa mga kalaban ng bansang Israel. Okay? Actually, napakarami po. Alam niyo po, pinagbabawal nga ang New Testament sa Israel. Kaya it is very, actually, I'm going to say this, it is very stupid na sabihin natin na I stand with Israel. Okay. No, I stand with Jesus Christ. Okay? Kasi ang pareho-pareho sila, ang Amerika, ang Israel, ang Iran, pareho lang naman na it is driven by human desires. Hindi natin alam kung ano ang motibo nila sa pagitan ng gera na ginagawa nila, pero I am very sure that is driven by human desires na gusto nilang mangyari para sa kanilang bayan. Kaya it is actually, I'm saying na it is stupid to stand with one nation. Kasi ngayon nag-divide Nadi-divide ang social media, nadi-divide ang mga tao saan ba ako mag-stand. Sa US ba ako sa Israel? Mag-stand ba ako sa Iran? Kasi iba-ibang sinasabi ng balita Tama po? Iba-ibang sinasabi na binobomba daw ng Israel ang mga civilian. Sabihin naman ng sa kabila, may mga video naman silang ilalabas na hindi, missile ng Iran yun, bumagsak sa sarili nilang mga tama naman. Pero when you think about it, as Christians, we should stand not with one country but with Jesus Himself. Kasi na nakaraan may pinapanood akong stream preacher, nag-preach siya sa bayan ng Israel, sa Israel. At kinakausap niya yung mga Israelita. He is an Israelite Christian. At ang dami, hindi nila alam ang New Testament. Hindi nila nabasa kahit kailan ang New Testament. May dala siyang Bible na New Testament, binibigyan niya. Challenge niya yung mga kalahi niya na basahin
yung New Testament na dumating na ang Messiah at hindi na sila dapat maghintay ng panibagong Messiah. Okay? At dito, pagbalik tayo ng konti, ang ini-imagine kasi ng mga disciples, katulad nun, na merong darating na hari na mag-i-establish ng physical kingdom at tatalunin lahat ng kalaban ng bansang Israel. Pero ngayon, biglang may sinabi si Jesus at describe niya yung mangyayari sa kanya. Anong describe niya? Rejection, suffering, and death. Rejection, suffering, and death. Hindi nila matatanggap yun. Kung nasa katatayuan ka din nila at alam mo na naghihintay ka ng hari, would you accept a king na sasabihin sa iyo na kailangan niyang maghirap, kailangan siyang i-reject, at kailangan siyang mamatay? This passage confronts one of the most common misunderstandings sa ating mga Kristiyano, na when you are with Jesus, alam mo yun, life will be just always comfortable. Kasi ito yung ino-offer ng mga churches na iba, ng ibang mga churches. Ano yung offer nila? O pag umatin ka sa church namin, i-bless ka ng Panginoon. Pag umatin ka dito sa amin, yes, it is true on some level. Kasi wala akong nakita na sumunod sa Diyos na pinabayaan niya. Amen? Pero kapag ka doon na nakafocus sa blessing, kapag ka doon na nakafocus sa inspiration, sa motivation, sa blessing at puro teaching na lang about those things, nakakalimutan natin that Christianity is about suffering. Hindi dahil gusto kang pahirapan ng Diyos, kung hindi dahil siya yung unang nakaranas nun. Jesus was rejected, He suffered, and He died on the cross para sa atin. Amen? That is what happened in Christianity. It is not always butterflies and rainbows and everything that it is. Kung hindi, meron kasing i-confront yung ginawa ni Jesus, which is yung kasalanan na meron ka. At maniwala kayo sa akin, when Jesus confronts the sin, kaya sabi ko sa inyo, very exciting tong development ito. Kasi next week, yung sasabihin ni Jesus, at alam ko naman makikita nyo sa mga Bible nyo, it is one of the things na nung naunawaan ko bilang isang pastor, okay? At isang Kristiyano, kasi dati alam nyo, nagpapastor na ako, Kristiyano na ako, pero malayo ako sa Diyos. Posible yun, yes. You can be in the church and still be far away from God, pero nung naunawaan ko yung sinabi ni Jesus dito, sabi ko, Lord, napakahirap pala nito. Kasi kung mauunawaan mo kung anong nire-require ni Jesus sa atin, at anong ginawa niya sa cross para sa atin, actually it includes suffering and rejection. And I will not sugarcoat this kasi gusto ko po na maunawaan ninyo ito. The gospel cannot exist without the cross. Hindi po pwede tayo mag-preach ng gospel na walang cross. At ang simbolo ng cross is one thing, it is death. Not just a simple death, a brutal kind of way of death. Pag tinanggal po natin ang cross sa Christianity, mawawala ang kabayaran ng kasalanan natin. Pag tinanggal natin ang cross sa Christianity, mawawala yung justice of God. Pag tinanggal natin ang cross, mawawala yung salvation, yung kaligtasan para sa ating mga makasalanan. At bilang mga Kristiyano, we celebrate na hindi iniwasan ni Jesus yung cross. And that out of love para sa ating lahat, hinarap niya yung cross na yun kahit alam niya na masakit yun at alam niya na mamamatay siya. Pangalawa, number 2, the cross resisted. The cross resisted, verse 22. And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, Lord, this shall never happen to you. Nakaraang linggo, si Peter ay pinulin ng mga salita ni Jesus. Tama? Sabi pa niya, upon this rock I will build my church. So, ibig sabihin, last week, ilang konting verse lang ago, si Peter ay na-elevate in the status at masaya yung confrontation sa kanya ni Jesus. Ngayon, far be it from you, Lord, this shall never happen to you. So, hindi lang ni Peter si Jesus, Lord, hindi ito pwede mangyari. Nang nalaman niya na mamamatay si Jesus, pahirapan, yung damdamin ni Peter bilang impulsive, alam natin very impulsive si Peter, sabi niya, okay, Lord, hindi ito pwede mangyari. Nag-react siya agad-agad. And hindi ma-reconcile ni Peter sa kanyang isipan yung idea ng isang tagapagligtas na naghihirap, a suffering Messiah. Kasi yung expectation nila for so long
ay ang nasa isip nila ay si Jesus ay mag-establish ng physical kingdom. At sa isip nga ni Peter, alam natin si Peter very protective yan kay Jesus. Tama? He is very protective. Kasi kung maalala natin, yung pinsan ni Jesus, si John the Baptist, ay napatay na ni Herod. Napatay na at patay na siya. Tapos, ngayon si Peter, very protective siya after nun kay Jesus. Tama? To the point na nung nakaraan nga, di ba, yung oras na huli na si Jesus, meron pang tinaga si Peter. Kasi very protective siya kay Jesus. Kaya, it reveals a deeper problem na gusto ni Peter ng isang Messiah na walang suffering, walang cross, and it will redefine the mission of Jesus kapag hindi yun nangyari. Yung resistance ni Peter to the cross, hindi yun natapos sa kanya. Sa panahon natin ngayon, maraming Kristiyano who are resisting the cross. Paano sinasabing resisting the cross? Maraming tao ang drawn into Christianity. Yes, na-invite sa church kasi masaya. Na-invite sa church kasi parang, ano mo yun, lalo sa mga youth, meron tayong mga camp, meron tayong mga masaya Diba? Meron tayong mga encounter nights, meron tayong mga events sa AYJM. Na-invite ka, pero hindi pwede na mag-exist yung lahat ng bagay na yan kung hindi una papasok tayo sa topic ng repentance, okay? Ng suffering, yung dalawang bagay na yan. Hindi pwede po na meron tayong victory ng walang sacrifice. Hindi pwede tayong pumasok sa glory ng walang suffering. Magkasama itong mga bagay na to. Okay? Marami kasi mga Kristiyano, gusto nila yung corona. They want the crown, pero hindi yung cross. Gusto nila ng hari, ayaw nila ng suffering. Gusto nila yung benefits kapag ka na kay Jesus ka, pero ayaw nila ng cost of following Him. Sa mga mahilig dito magbasa, I will suggest that you read this one book by Dietrich Bonhoeffer. Ang title nun is The Cost of Discipleship. One of the best things na nabasa ko, Dietrich Bonhoeffer is German. He is a German pastor ng panahon ng World War II. World War II nga ba? Ng panahon ni Hitler. Nakalimutan ko if it's World War I or World War II. But he is a pastor that time. Imagine, he was a pastor in Germany at that time. Tapos, isinulat niya yung libro na yun. The Cost of Discipleship. And true enough, he was martyred. Pinatay siya dahil sa paniniwala niya ng panahon na yun. At kung meron sa inyo mahilig magbasa, I am suggesting that you read this book. Available po ito sa pag-inugan mo lang. At yung PDF niya, makikita mo yan online. One of the best things that I have read. One of the best books that I have read. Kasi kailangan mo unawaan natin that following Jesus, hindi lang yung benefits ang meron. I am not denying na merong benefits in following Jesus kasi ako ngayon, tayong mga sumusunod kay Jesus, we are reaping the benefits of following Jesus. Pinagpapala niya tayo. Amen? He's actually blessing us. Maraming mga buhay dati ay mga hampas lupa. Ito yung internet to. Mga buhay dati ay hindi maayos. Mga buhay dati ay magulo. Pero nung sumunod kay Jesus, naayos lahat Tama po? So I am not denying the benefits. I am saying, hindi natin pwedeng puro benefits lang ang gusto natin kay Jesus, but we deny the cost of following Jesus. Pag nangyari yun na pinaghiwalay mo yan, hindi magiging totoo yung pagsunod mo kay Jesus. It will be a shallow water na napakababaw ng iyong connection kay Jesus. Pag dumating ang panahon na binangga ka ng problema, madali kang mawala kay Jesus. Madali kang lumayo, madali mag-backslide, madaling lumayo. Bakit? Mababaw kasi. Ang gusto mo lang kasi kay Jesus, benefits. Papayag ka man ng gano'n, halimbawa, lalo sa mga dito, meron kang ka-relationship, may asawa ka, meron kang naniligaw sa'yo, ito ganyan. Tapos ang gusto lang sa'yo, benefits. Pwede ba yun? Hindi relationship yun, tama? But the sad truth is, maraming mga Kristiyano, ganun kay Jesus. You just want the benefits, you don't want the cost of following Jesus. When Jesus Himself gave everything para sa atin, He gave His life. Hindi lang sa madaling klase ng pagkamatay, but He suffered before His death para sa atin. And whenever the cross,
becomes uncomfortable para sa atin whenever we try na palambutin o soften o sugarcoat or i-avoid yung topic about sin, about repentance, about the cost of following Jesus. We are echoing the mistake that Peter did 2,000 years ago nung hinila niya si Jesus at sabi, Lord, hindi ka pwedeng mamatay. Lord, hindi pwedeng mangyari sa iyo yan. Hindi ka pwedeng mamatay. Dito ka lang. Hindi ka pupuntang Jerusalem. Diba? Parang ganun yung nangyari. Lord, hindi ka pupuntang Jerusalem. Hindi ka umuli ng mga Pariseo. Hindi ka pwedeng maprotektahan kita ng buong buhay ko. You're echoing the same mistake that Peter did 2,000 years ago. If we are denying the cost of following Jesus, and that truth will always challenge yung human expectation na meron tayo. And then number 3 is the last verse, number 3. The cross defended. The cross defended. Tingnan nyo last week, doon sa mga verse na nauna, hanggang verse 19, si Peter ay commended by the Lord Jesus. Tingnan nyo, verse 23. But he turned and said to Peter, "Get behind me, Satan." A few verses ago, kino-comment ni Jesus si Peter kasi dun sa confession niya na you are the Christ, the Son of the living God. Tapos, konting verse, parang ang bilis magbago ng ihip ng hangin, no? Get behind me, Satan. You are a hindrance to me, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of men. Pero, I have applied exegesis dito sa bagay na tingnan ko yung konteksto. Hindi tinatawag ni Jesus si Peter ng Satanas. Okay? Hindi niya sinasabihan na si Peter ay si Satanas. Okay? I will explain. Nung sinabi ni Jesus, hindi katulad nung nakaraan, sabi ko sa inyo, hindi si Peter ang rock at ang foundation ng church, si Jesus. The same thing ngayon, sinasabi ni Jesus, hindi si Peter si Satanas. Okay? Na get behind me, kahit tinawag siya ni Jesus na gano'n, ang sinasabi ni Jesus, tingnan nyo, babalik tayo sa Matthew chapter 4. Kasi doon papunta itong lahat ng ito. Jesus is not saying that Peter is literally Satan, kung hindi kasi yung sinabi ni Peter na mga salita, it is echoing the same things na sinabi ni Satanas kay Jesus in Matthew chapter 4 on his temptation. After mag-fasting ni Jesus ng 40 days and 40 nights. Yung nangyari yun, hinarap na ni Jesus the same kind of temptation at napagtagumpayan na niya. Pero ngayon, yung mga salitang sinabi ni Peter, it is the same words na sinabi ni Satanas in Matthew chapter 4. Ano sinabi niya doon? Okay? Nung si Satanas ay nag-offer kay Jesus, naalala natin, tinempt si Jesus ni Satanas 3 times. Dumating ang panahon na in-offer ni Satanas kay Jesus lahat ng kaharian sa mundo without suffering, without death. Diba? Naalala niyo yan? Kung hindi niyo po alam, you can go back to your Bible. Basahin niyo yung Matthew chapter 4. So, yung sinabi yun ni Peter, na-recognize agad ni Jesus kung ano yung nangyayari, kung ano yung laman ng mga sinasabi ni Peter, at na-recognize niya, at naalala niya kung ano yung nangyari in the temptation in the wilderness. Now, through the same words that Peter used, the same temptation appears again. Malapit na ang panahon na si Jesus ay pahihirapan at napapako sa krus, pero ngayon yung same temptation na andito na naman sa harap ni Jesus, na huwag na lang siyang magpapako sa krus. Tama? At tingin nyo kung isipin gagawin ni Jesus na, okay, ayaw ko na palang ipako sa krus, ayaw ko nang pahirapan. So tingin nyo kaya niya na kaya niyang gawin na hindi na lang siya pahirapan? Kaya niya, di ba? Sa mga kapangyarihan na pinakita ni Jesus ito nakaraan, through his power and the power of the Holy Spirit, sa lahat ng pinagaling niya, sa paglakad niya sa tubig, di ba? He can do it. Pwede siyang lumipad na lang eh. Pwede siyang tumakbo na lang sa tubig, palayo. Di ba? Doon sa gitna ng tubig. O, hindi nyo ako, dito ako sa gitna. Kaya niyang lumayo doon sa pagpapako sa krus at pagpapahirap ng mga Pariseo. Kaya niyang gawin yun eh, because He is God. Amen? Pero hindi niya ginawa. Kasi alam niya kung ano ang plano ng Diyos Ama para sa Kanya. And Jesus recognizes
the danger immediately at na-reject niya agad yon on the spot. Kaya ganon katalas yung salita ni Jesus kay Peter because it is actually a very different perspective kung titingnan natin. Peter is thinking according to human expectations. Sa kung ano yung naiisip natin gawin. Rather than God's redemptive plan, simula pa ng nagkasala ang mga tao in the Garden of Eden. Simula pa na may plano ng Diyos na iligtas tayo lahat. Kapag ka naniwala tayo sa Panginoong Jesus through His death. Bakit importante na namatay si Jesus? At bakit importante din na nabuhay siyang muli? Alam niyo po kasi, ang nakalagay, okay, na ang buhay, the life is in the blood. Tama? Nakalagay sa Bible, life is in the blood. Kaya bakit sa bayang Israel in the Old Testament, kapag gagawa sila ng atonement para sa kasalanan nila, nag-aalay sila ng hayop na walang pahid, walang dungis. Kailangan maputi yung lamb. At papatay nila sa altar at susunugin para maging mabangong samiyo papunta sa Diyos. Kailangan merong pagdadak ng dugo na maganap. It is because tayo nagkasala tayo in blood. Kaya ang kabayaran din ay buhay. Kaya kapag nagkaroon ng atonement in the Old Testament, laging merong pinapatay na hayop. If you will read your Bible, you will see it. Kaya ngayon, ang plano ng Diyos, magkaroon na lang ng once and for all, na magliligtas sa ating lahat para hindi na tayo magkaroon ng sarili-sarili nating offering sa Diyos at pumatay ng hayop. At isa lamang po ang dugo na merong worth na kayang magligtas sa ating lahat, and that is Jesus Christ Himself. Na sa pagdalak ng dugo niya sa cross, from eternity past, sa lahat sa atin ngayon, even 2,000 years later, kapag nilagay mo yung tiwala mo sa Diyos and you acknowledge His Lordship at naniwala ka sa Kanya, and if you confess it with your mouth, sa panahon natin ngayon, you will still be saved. Amen? Kaya nga po tayo nandito ngayon. Kung meron dito na hindi pa ligtas, I will explain it to you maya-maya ng konti. Kasi the same cross na nagbigay ng malaking sakit physically sa ating Panginoong Jesus at naghirap siya dun sa cross for hours para maligtas tayong lahat. That is actually His mission. Hindi natatapos ang mission ng Panginoong Jesus sa pagpapagaling. Hindi natatapos ang mission ng Panginoong Jesus sa pagpapalayas ng mga demonyo, sa pagpapakain, sa pagpapadami ng tinapay, ng isda, sa paglakad sa tubig, sa pagpapatigil ng bagyo. Ang pinatutunguhan po ng misyon ng Panginoong Jesus ay hindi lahat ng iyon. Mga extra na lang yun. Pero ang pinatutunguhan ng misyon ng Panginoong Jesus ay nag-iisa, which is the cross. Para mailigtas tayong lahat. At inilagay po ito ni Matthew in this moment. Sige, Jet, dito ka na, Jet. Jet, dito ka na. Tapos na tayo. Nilagay po ito ni Matthew para magkaroon ng isang essential na bagay about kay Jesus, na ang krus sa buhay ng Panginoong Jesus ay hindi aksidente, at ito yung dahilan kung bakit siya pumunta dito in the first place. Hindi siya pumunta dito para di ba sabi ni Jesus, I did not come to bring peace. Hindi siya bumaba para ayusin lahat ng mga problema natin dito, ayusin ang mga gobyerno natin. No. He came so that He could die on the cross para magkaroon ka ng connection pabalik sa Diyos. Na siya yung maging tulay papunta sa Ama. So that we could be reconciled with God. Kasi yung nagkasala tayo, nahati yun eh. Tama po? Naputol yung connection na yun. And now, that Jesus died on the cross, at nabuhay siyang muli. And now, we can have that connection with God. Para doon sa mga matatagal na Kristiyano dito sa lugar na to. At sigurado ka na sa iyong kaligtasan. Yung cross na ito, nagre-remind sa atin na hindi puro saya yung ginagawa natin dito. Na mayroong cost ang following Jesus. Hindi ka tinawag ng Diyos para maupo lang dyan sa mga upo na yan every Sunday. Tinawag ka ng Diyos para gawin din yung mga itinuro niya at ipakalat yung salita, yung mabuting balita para sa iba. Ano yung mabuting balita na yun? Na merong namatay
para sa kanila. Na kung paano ka niligtas ng Diyos, paano ka dinala ng Diyos pabalik sa Kanya, paano ka na-rescue ng Diyos doon sa mga karumihan mo, sa mga kasalanan na meron ka. Ginawa din ng Diyos para sa ibang mga tao na nakapaligid sa iyo, sa nanay mo, sa lola mo, sa lolo mo, sa mga kamag-anak mo, sa best friend mo, sa mga kaklase mo. Na alam mo na darating yung panahon, pag namatay sila, ay ang pupuntahan nila ay panghabang buhay ng paghihirap in hell. Yung mabuting balita, hindi na nila kailangan gumawa ng mga mabubuting gawa para makapasok sa langit. Dahil ang Panginoong Hesus ay sapat na para sa kanila. Yung mga mabubuting gawa, bunga po yun. Bunga yun ng pakikipag-isa natin kay Kristo. Hindi yun yung requirement. Kasi kung yun yung requirement, may problema tayong lahat. Wala sa ating makakapasok dito sa langit. Kasi lahat tayo dito, baribat ang ginawa natin sa buhay natin simula pagkabata. Ama po? Maging honest tayo sa sarili natin. Marami sa atin dito, may nagnakaw tayo, kahit gano'ng maliit yan. Nagdaya tayo. Diba? Nangopya ka sa kaklase mo, ano pang ginawa mo? Marami tayong ginawa. Maliit man yan, malaki. Pero pag inilawan yan ng Diyos, kasalanan pa rin yan. And that is why Jesus is necessary. Pero hindi lang yun para sa iyo. Para din yun sa lahat ng tao na nakapaligid sa iyo. If you don't know how to share the gospel, you can come to us. We can teach how to do it. Pero alam niyo, ang pinaka-effective ay kung anong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yung testimony mo. Kung paano ka binago ng Diyos. Kung paano ka iniligtas ng Diyos sa lumang mong buhay at ngayon ganito na yung buhay mo. Kung paano nila nakikita sa buhay mo na binago ka ng Diyos, that is the most effective way of sharing the gospel. Okay? Pangalawa, para dun sa mga tao dito na hindi pa sigurado sa kanilang kaligtasan, I will be speaking with you. At pakiusap, buksan mo yung teka ngayon. Kung ikaw yun ngayong umagang ito at alam mo sa sarili mo na kapag ka sa oras na to ay namatay ka at alam mo na titignan ka ng Diyos at makikita yung mga kasalanan mo at alam mo na hindi ka makakapasok sa langit at hindi mo makakasama ang Panginoong Hesus, I want you to know na ang krus ng Panginoong Hesus ay hindi lamang isang historical event. Ang krus ng Panginoong Hesus is an invitation. Iniimbitahan ka ng krus na ito para lumapit sa Kanya. Maaaring meron sa inyo dito ngayon na nag-explore ka lang sa pananampalataya for the first time. O na-invite ka lang, o nasama ka lang dito. O maaaring may mga tanong ka pa sa isip mo tungkol ka, sino ba itong Jesus na to? Like, I've heard His name, simula pagkabata ko, nakakita ko ng mga images niya. Sinabi sa akin, narinig ko na namatay siya, yes. Pero hindi mo naiintindihan sa puso. At meron ka mga questions na, totoo ba talaga siya? I want you to know that He is real and He died historically 2,000 years ago, pero hindi natapos. In a historical fact, ang pagkamatay ng Panginoong Hesus, but it is because it is still inviting you today na lumapit sa Kanya. It is the very heart of Christianity that I want you to know na ngayong umagang ito, namatay ang Panginoong Hesus para sa iyo, para sa ating mga kasalanan, at hindi siya nanatiling patay. Alam niyo, kung nanatiling patay ang Panginoong Hesus, wala tayong paniniwalaan. Pero dahil nabuhay siyang muli, 3 days later, pwede natin ilagay ang tiwala natin sa Kanya. Na kapag tayo din namatay, alam natin that He has the power and capability na buhayin tayo muli. And that our spirits will go to Him. At makakasama natin siya. We will be reconciled with God. And we will be back in that relationship with Him. At iniimbitahan ka ngayon ng Diyos to just trust in the cross. Dahil ang pinakamalaking problema ng kasalanan, hindi yung mga circumstances natin, hindi yung mga struggles natin, hindi yung nakaraan nating buhay. Ang pinakamalaking problema natin sa lahat ay yung kasalanan natin. At hindi natin kaya ayusin yon on our own. Hindi natin yung kayang gawin sa ating sarili. There is no 100 days to heaven. There is no good deeds papunta sa langit. There is only one way to heaven. And that is Jesus. He is the way, He is the truth, and He is the life. And no one can come to the Father except through Jesus.
Walang ibang daan. Walang relihiyon, walang pastor. Hindi ka maililigtas ng nanay mo, ng tatay mo, ng pastor mo, ng katabi mo, ng mga klase mo na naniniwala sa Diyos. No. It is a personal decision of trusting God. If you want salvation, if you want to be with Jesus, you have to understand that Jesus had already done the work. Wala ka nang kailangan gawin maliban i-acknowledge siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay. So if there are people here na hindi pa sigurado, right now I invite you to open up your heart. Hindi ko kayo i-lead sa prayer. I want you to pray to Jesus by yourself. Because this is personal. Hindi ko kayo kayang dalhin sa kaligtasan. I can only explain this to you, pero kayo yung magdedesisyon ito sa inyong mga sarili. So if you are not sure about your salvation, at kung meron ka pang tanong, we are open. Lahat dito ng mga leaders na nandito, I am open for conversation. Kung galing ka sa luma mong relihiyon, I am open for conversation. I will give you the facts. I will prove to you that Jesus is real. At namatay siya sa krus at nabuhay siyang muli. Hindi po tayo tinawag ng Diyos in blind faith na maniwala ka lang kahit dahil sinabi lang sa'yo ng pastor mo, dahil sinabi lang sa'yo ng kung sino man. No! I want you to know it for yourself and know it in your heart na totoong namatay ng Panginoong Jesus, and I can give you the facts. Kung gusto niyo mo ng conversation about this, me and the leaders are equipped para ipaliwanag sa inyo itong mga bagay na ito. So if there are people here na yes, matagal ka na pero meron ka pang duda sa Panginoong Jesus, I want you to know that we are open for a conversation. Sinasabi ko po sa inyo ngayon is namatay para sa inyo ang Panginoong Jesus. Namatay siya para sa ating lahat. So that we can have that connection back pabalik sa Kanya. Tumayo po tayong lahat and let us pray.